Hallelujah. Yes, Lord, we worship you in this place, O God. Sige po, purihin natin patuloy at sambahin ang ating Panginoon. Ibigay natin yung pinaka-the best natin pagsamba. Come on, church. Give Him the highest praise. Worship Him in this place. Oh, we give you glory, oh God. You are worthy to be worshipped. You are good, Lord. You deserve the highest praise. Hallelujah. Oh, we worship the Lord. We give you praise. We give you the highest praise. Oh, you are good. You are good. You are good. Yes, Lord, give you the highest praise. Hallelujah. Ama, tanggapin mo ang pagpupuri at pagpapasalamat ng iyong mga anak sa umagang ito. Dalahin ko po, Banal na Espiritu, na kayo ang siyang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Aming sinasaway sa pangalan ni Jesus ang lahat ng mga negatibong espiritu na nagiging hadlang parang yung mga anak ay patuloy na makasamba at magpuri ng may kalayaan. O Diyos, nakikita niyo pong nilalaman ng aming mga puso sa oras na ito. Kung ano man ang nakikita mong kasalanan, ito po ay aming idinudulog sa iyo. Hinihingi namin ang patawad. Pakalinisin mo kami ng iyong makapangyarihang dugo. At dalahin ko, Ama, na ikaw ang siyang kumilos sa iyong gawain, sa mga nakikinig, even sa online. Let your anointing flow, Father God. Lord, let your word speak to your people, O God, na magkaroon ng transformation sa puso ng bawat isa habang kami ay nakikinig ng iyong salita. Kayo po, Banal na Espiritu, ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Gamitin mo ako, Lord, bilang mensahera mo sa umagang ito. And I pray, O Holy Spirit, that you will speak, that you will move, and show forth your power this day, Lord God. Ano man po ang bitbit ng iyong mga anak na dalahin, mga prayer requests, we're praying right now, Father God, na kayo po ang siyang tumugon sa lahat ng mga panalangin ng iyong mga anak na nandito. Tinatas namin sa oras na ito, Lord, si Brother Nair sa kanyang successful operation, Lord. We pray na ang iyong dugo ang siyang nakabalot sa kanya. Bigyan mo ng wisdom ang mga doktor sa kanilang pag-opera sa kanya, O God, na magkaroon na po ng lubos-lubosang kagalingan ng aming kapatid na si Brother Nair, Lord God. Tinatas din po namin si Brother Mike Valdez, patuloy ang kompletong kagalingan ng ipagkaloob mo sa kanya, saan man siya naroon sa oras na ito. We are praying for a miracle para sa kanyang katawan, Lord, sa kanyang mga kidneys. Humihingi po kami ng isang milagro para sa kanya, O Diyos. Kaya din po si Sister Cecil Herente, Panginoon, dalahin namin na bigyan mo ng kagalingan ang kanyang fatty liver, ganun din po ang mga gallstone, Lord Jesus. We pray, O Holy Spirit, na hipuin mo ang katawan ni Cecil Herente sa oras na ito. Mawala na po ang infection sa kanyang katawan.
We apply the power of the blood of Jesus sa lahat po ng aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan sa oras na ito. And Father, we just want to give you all the glory and all the honors. In the name of Jesus, we pray, and all God's people will say amen and amen. Pwede po bang palakpakan natin muli ang ating Panginoon? Sige po, pwede na po tayong makaupo. Pwede bang batiin natin ang ating katabi ng magandang umaga sa iyo? Okay, so welcome po natin lahat ng ating mga first-timer. Pwede bang palakpakan natin si Lord sa ating mga bisita sa umagang ito? Kayo po ay lubos na aming welcome. Masaya kami sa inyong pagdalo sa umagang ito. So tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for this day. Paki-plus po yung aking PowerPoint. So, ang topic po natin, pakibasa nga po ang topic natin. Ang title niya is A Cry for Spiritual Revival. Now, kung inyo pong ma-observe yung picture dyan, may isang nagapoy na palito ng posporo. At nung siya ay nagapoy, ay makita po natin na kaya na niyang lagyan ng apoy ang lahat ng mga palito ng posporo na nakatayo. So that is what we desire. That is what we cry. That is the cry of our heart. Na ang bawat isa sa atin ay makaranas ng spiritual revival. So talagang iniiyak po natin sa Panginoon. Now, what is the meaning of spiritual revival? Ano bang kahulugan ng spiritual revival? It means the awakening or quickening of God's people to their true nature and purpose. Ibig sabihin, ang mga anak ng Diyos, ito ay nagbabalik po sila sa purpose kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Yung true nature natin, na tayo ay nilikhang kalarawan ng Panginoon, according to Robert Coleman. According to Charles Finney, the return of the church from her backslidings and the conversion of sinners. So when the revival comes, ang lahat ng mga backsliders, sila po ay nagbabalik loob. Because they are going to experience the presence of God. At nagkakaroon din ng conversion of sinners. Ibig sabihin, ang mga hindi pa mananampalataya ay nagkakaroon ng pagnanasa na makakilala sa Panginoon at pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Sabi po ni Charles Finney sa next slide, sabi niya, Charles Finney once described revival as the people of God renewing their obedience to God because God's people tend to wander from Him. So according to Charles Finney, ang revival, ito daw po yung panahon na kung saan ang mga anak ng Diyos ay nagbabalik sa kanilang pagsunod sa Diyos. Because there is a tendency na ang mga anak ng Diyos ay maging suwail po or disobedient to God. That's why we need revival. On February 8, 2023, God visited Asbury University in the small town of Wilmore, Kentucky in a truly unique way. So, marami na pong revival na nangyari, no? From the time na pinapangaral ang salita ng Diyos. Pero yung latest na revival po, it happened on February 8, 2023. Sino po ang nakabalita sa news tungkol sa Asbury revival? Meron po bang nandito? Okay. So ito po yung panahon na hindi man siya church, it is a university at may I think 15 katao lang yung nagpipray po doon. And then the outpouring of the Holy Spirit just came suddenly at talagang nagkaroon po ng transformation sa mga taong nandun. And then, maraming mga tao from other countries, from other places, they begin to
to go to that place. Wala po silang ginagawa kundi mag-worship and just pray, and then nakaka-experience po sila ng healing, nakaka-experience sila ng revival. Ano po? So this is our desire. So sabi ko dyan, let us desire and pray for a revival for New Gen Church. Sino po ang nangangailangan ng panibagong revival dito? Taas ang kamay. Amen. So you need a fresh fire from the Holy Spirit. We need that kind of revival na ang tanging Holy Spirit lang po ang pwedeng magbigay sa atin. Now, what is the greatest revival in the Bible? The greatest revival in the Bible is during the Pentecost. Ito po yung unang pagbaba ng banal na Espiritu matapos na umakyat na ang ating Panginoong Hesus sa langit. So Pentecost was the greatest revival known to human mankind and the greatest demonstration of God's power to transform lives and influence society. Ano po ang nangyari during the Pentecost? It was a time wherein the disciples po ni Jesus ay nandun, nananalangin sila, for how many days? Sila po ay takot na takot dahil pwede silang huliin dahil sa kanilang pananampalataya. And bigla pang umalis ang ating Panginoong Yesus. So, nandun yung fear, nandun yung unknown, hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila. But it was during this time when the Holy Spirit, bumaba po siya doon sa Pentecost na yon, and then miracles happen. Nagkaroon ng power ang mga disciples to proclaim the good news, nagkaroon ng transformed lives, at nagkaroon ng influence even sa society. Now tayo po kaya, kailangan ba natin ng revival? So let us see. Mag-checklist po kayo. Nilagyan ko ng box ang per sign para makita natin. Kailangan ko ba ng revival? Baka sabihin nyo sa akin, napaka-active ko po sa church. Napaka-active ko sa ministry. Wala akong absent every Sunday service. Wala akong absent sa cell group. Nagpipray ako, lahat ginagawa ko. Now let us check po. What are the signs that you need revival in your own life? Number 1. Basahin nyo nga po. You have lost your first love to the Lord. Nawala na ang unang pag-ibig mo sa Panginoon. Hindi ka na nagugutom sa presensya ng Diyos. Now, how many of you still remember the experience that you have during the time na una mong nakilala si Lord? Ano po? Masarap ba? Masarap ba nung kayo ay unang-unang nakaranas sa presensya ng Panginoon? Sino po ang sarap na sarap sa presensya ni Lord? Magsabi ng amen. It was the time that you are on fire. Maybe it was the time na doon ka pa lang na born again o nung nag-encounter ka, Pero hindi mo ma-explain kung ano yung joy, yung happiness, yung love na nararamdaman mo, that you just want to share the gospel to others. Wala kang hinto sa pagbabasa ng Bible. Gusto mo palaging Sunday. Gusto mo palaging may cell group. Bakit? Kasi gutom na gutom ka sa presensya ng Panginoon. Ngayon po kaya, kumusta ang ating unang pag-ibig sa Diyos? Nandyan pa ba? Nakikita pa ba sa atin? Naipapakita pa ba natin sa Diyos na gutom tayo sa Kanyang presensya? O baka nagiging obligasyon na lang ang ating pag-aattend ng church every Sunday? Nagiging obligasyon na lang ang pagbabasa ng Bible, ang pananalangin. Nagiging obligasyon na lang ang ating pag-cell group. Nagiging obligasyon na lang ang pag-ministry natin. Nawala na po yung apoy ng ating unang pag-ibig. Number 2, you have lost your passion and the vision. You are now silent
in sharing the gospel. Wala na apoy mo sa pagbabahagi ng gospel at pagdi-disciple. Naging tahimik ka na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos at paglilingkod sa Kanya. I remember po yung time na first time naming nakakilala sa Panginoon, talagang kahit nasa jeep lang ako, may dala akong mga tracts. I keep on giving tracts. No, kahit may dala po akong mga bata, dadalhin ko sila sa church. Pag kami ay pabalik na sa tahanan namin, dahil malayo po yung biyahe, may dala-dala po akong tracts. Yun ay mga pinamimigay namin. No, sa jeep, kung saan man kami mapunta, kasi yun po ang way para mag-share ng gospel during that time. Pero if you have lost your passion, kung ngayon wala ka ng passion sa vision and winning souls and making disciple, kapatid, you need to have a revival in your life. Kasi hindi ko masabi na talagang naranasan natin ang Panginoon kung hindi po bahagi ng buhay natin yung pag-ibig natin sa kapwa. It is an overflow of our love to God. Nag-overflow ka. Kaya hindi mo mapigilan ang iyong sarili na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan that Christ died and rose again and that Christ has died so that we can have our salvation. Sa kasalukuyan, nandyan pa po ba ang passion natin sa pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan? Number 3, your prayer closet has cobwebs and your Bible is dusty. Pag meron niyang agiw ng spider, anong ibig sabihin po? Ibig sabihin, hindi ka na nakakapunta sa iyong prayer closet. Yung time na dati ay naibibigay mo ang 100% mo sa pananalangin, sa pagbabasa ng Bible mo, ito ay unti-unti nang nanlalamig. Kaya sabi dyan, hindi ka na nakakapanalangin ng personal at hindi mo na rin nababasa ang Biblia mo ng tuloy-tuloy. Nangyayari po ba sa atin ito, church? Umamin na po tayo. Amen. If this is happening, we need to have this kind of revival in our lives. Number 4, you excuse sin. Nagbibigay ka ng dahilan sa iyong mga kasalanan. Nagiging normal na ang paggawa ng kasalanan sa iyo. Ito po ang nakakalungkot. Pag tumagal-tagal ka na bilang isang Kristiyano, merong tendency na pag kino-convict ka ng Holy Spirit at hindi po natin sinusunod ang conviction ng Holy Spirit, darating ang isang araw na wala ka ng pakialam sa kasalanan. Kahit ginagawa mo yan, wala ka ng conviction. Bakit? Ano pong mangyayari sa puso natin? Nagiging pusong, na po ito, parang may kalyo na. Wala nang pakiramdam. Parang matigas na ang iyong puso. Every time the Holy Spirit is convicting you, dinideny mo lang yan. Sinasabi natin, Lord, lahat naman ginagawa. Kapatid, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi normal ang paggawa ng kasalanan. Amen po ba? Lahat ng Kristiyano dito, nag-agree po ba kayo na hindi normal sa isang tunay na Kristiyano ang mamuhay tayo sa kasalanan? Amen? Pwede po tayong magkamali, pero hindi po yung namumuhay ka sa pagkakasala. Because hindi po masarap ang pakiramdam kapag tayo ay nakakagawa ng anumang kasalanan. Number 5. Ano po yung number 5? You are too busy with the things of this world and you have no more time in attending church, services, cell group, discipleship training. Masyado ka nang busy na hindi ka na dumadalo sa mga gawain sa church. Or kung ma-attend man tayo, hindi tayo nakafocus 100%. Yung iba nakaupo dyan,
Pero iba yung kinakalikot, yung cellphone ang kinakalikot nila, hindi po nakapokus sa Word of God. Yung iba naman, nakikipagkwentuhan lang. Yung iba, natutulog kasi malamig. No? When you attend the church, you must focus 100% because this is the only time that we come to get together at maranasan natin ang presensya ng Panginoon. Kumusta po ang pag-a-attend natin? Nandiyan pa ba ang excitement? Lahat po ng excited na nag-a-attend ng church, magsabi ng amen. You should be excited every time that we gather because the Bible says kung saan ang 2 o 3 ay nagkatipon sa kanyang pangalan, siya ay nandito sa ating kalagitnaan. Church, do you believe that the Lord is here? The Lord is here. Amen. Because higit pa po tayo sa 2 o 3. Ngayon, kung wala ka ng panahon sa pag-attend ng church, sa mga gawain, sa iglesia, sa church natin, sa New Gen, siguro kailangan mo ng revival mula sa Panginoon. Number 6, you are entertained by things that once grieve you. Ano po ba yung mga nagigrieve ka, nalulungkot ka? Siyempre yung mga ginagawa natin, ang mga pagkakasala, ano? Yung mga pagpunta natin sa mga lugar na alam mong wala ang Panginoon. Yung mga ginagawa po natin, sabi, ikaw ay naaliw sa mga bagay na dati ay ayaw mo dahil ang mga ito ay nagbibigay ng lungkot sa iyo at nagpapawalay sa iyo sa Diyos. Dati hindi ka na na-entertain sa mga panoorin na malalaswa, ano? Dati hindi ka na na-entertain sa mga musika na makamundo, lalo na yung mga lyrics po nila ay hindi nagiging maganda, ano? Dati hindi ka na na-entertain kapag niyayaya ka ng mga barkada mo sa inuman, sa gimmick dito, gimmick doon. Pero ngayon, unti-unti ay naaaliw ka na muli sa mga bagay na ino-offer ng mundo na nagbibigay ng lungkot sa Diyos. Number 7, you have a rebellious heart. May puso kang nagre-rebelde una sa Diyos, sa magulang, sa leaders, sa government, sa school, even sa pastor at mga cell leaders. Ayaw mo ng correction o pagtutuwid. Sino po ang gustong-gustong itinutuwid dito? Magsabi ng amen. O, totoo po ba? Mga anak, mga young people, kapag kayo ba ay kinokorek ng iyong ina, ng inyong ama, ay, Mama, I love you more. Gumaganon ba kayo? Tay, salamat po kasi kinokorek mo ako. O nakasimangot tayo at lumalaban ng patalikod. Yung silent na rebellion. Ano? This is something na kailangan po nating i-check ang ating mga puso. Meron bang pagre-rebelde sa Diyos? Pag sinabi nating nagre-rebelde tayo, ayaw nating sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayaw nating sumunod sa ating mga magulang. Ayaw nating sumunod sa mga authorities, sa ating mga cell leaders, sa ating pastor, kapag tayo'y kinokorek. Kapatid, baka may problema ang puso mo. You need to have a change of heart. You need a revival. At yung pa pong number 8 ay iba pa. Kayo na po ang magsulat dyan. Baka meron pa kayong mga ginagawa na hindi ko naisulat na nagiging dahilan kung bakit ang apoy natin na dati talagang nag-aapoy tayo sa ating pananampalataya, ngayon ay nanlalamig po tayo. Now, why do we need revival? Bakit ba natin kailangan ng revival? Number 1, to return to God. Number 2, to live in holiness. Number 3, to restore spiritual passion. Number 4, to bring
transformation. So bakit po natin kailangan ng revival? Kailangan nating manumbalik sa Diyos. Kailangan nating mamuhay ng may kabanalan because without holiness, we can never see God. Kailangan nating ma-restore yung ating spiritual passion. Ano po? Yung dati mong apoy na naranasan mo nung una mong makilala ang Diyos. To bring transformation. Nang sa gayon ay magkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. Now let us read in Psalm 80 verse 18 to 19. Ang sabi po dyan, then we will not turn back from you. Revive us and we will call on your name. Restore us, O Lord God Almighty. Make your face shine upon us that we may be saved. Ang sabi ng sumulat ng mga awit, revive us, restore us, make your face shine upon us. So nandito po yung prayer, no? Sabi niya, Panginoon, ibalik mo uli yung apoy ng aming pag-ibig sa iyo. And then sa Psalm 85 verse 6, will you not revive us again that your people may rejoice in you? Alam po niyo, pag ang isang tao ay revive sa Panginoon, pag yan bitbit po niya yung apoy ng banal na Espiritu, if you are a family, lahat ng mga nagiging problema ninyo ay naayos po yan ng Panginoon. Kung meron kayong mga di pagkakaunawan dahil nag-aapoy ka sa banal na Espiritu, nagkakaroon ng forgiveness, nagkakaroon ng joy. Ano po? Nagkakaroon ng transformation. Bakit? Kasi ang banal na Espiritu, siya po ang nagtatransform sa atin. Now, I would like to read in the book of Revelation, chapter 3, verses 1 to 6. At gusto ko pong namnamin natin ang mga Bible verse na nandito. Revelations chapter 3, verses 1 to 6, to the church in Sardis, verse 1, to the angel of the church in Sardis write this, these are the words of him who hold the seven spirits of God and the seven stars. Ito po yung mensahe. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. You are dead, sabi dyan. Then verse 2, wake up, strengthen what remains and is about to die, for I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Verse 3, remember therefore what you have received and heard, hold it fast and repent. If you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Verse 4, yet you have a few people in Sardis who have not sold their clothes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. Verse 5, the one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and his angels. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Sa Tagalog, tignan po natin yung Tagalog version. Pahayag, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 6. Ang mensahe para sa iglesia sa Sardis. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi na nagtataglay ng 7 Espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Alam ko ang ginagawa mo, ang alam ng marami, ikaw ay buhay. Ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Verse 2, kaya't, gumising ka, palakasin mo ang nalalabi pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay, sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. Verse 3, kaya nga alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig.
isagawa mo ang mga iyon, pagsisihan mo at talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Verse 4, ngunit may ilan sa inyo diyan sa Sardis na napanatiling walang dungis ang kanilang damit, kaya't kasama ko silang maglalakad na nakasuot ng buong damit sapagkat sila'y karapat-dapat. Verse 5, ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kapatid, ikaw ba ito? Ang sabi niya dito, alam ko ang ginagawa mo. The Lord knows what we are doing. Pero ang nakakalungkot, sabi niya, ang alam ng marami, ikaw ay buhay. Ngunit ang totoo, ikaw ay patay. O sino po ang mga buhay dito magsabi ng amen? Now, how can we know that a person is alive o buhay? Siyempre, meron pong growth yan. Naalala nyo ba? Siguro hindi nyo maalala na kayo sinilang na isang baby. You cannot remember that. Pictures lang. Ano? Pero hindi po tayo nagsimula na ganito kaagad. Adult kaagad. We all started as a baby. Lahat po na nagumpisa ng mga baby dito magsabi ng amen. Ay buti naman nag-amen kayo. Kasi wala pong kaagad-agad na lumalabas sa mundong ito na kaagad-agad ay adult na. We always start from the very beginning as a small human being. Pero dahil buhay ka, ikaw ay lumalago. Ikaw ay nag-grow. Ikaw ay nagmamature. That is one of the qualification ng isang taong buhay. If you are alive spiritually, dapat may transformation sa iyo. Dapat lumalago ka sa iyong pananampalataya. Dapat hindi ka nananatili sa pagiging baby Christian. Can I hear an amen? Pag nanatili kayo bilang mga baby Christian, abay, 20 years ka ng Kristiyano, hanggang ngayon, yung ugali mo, para ka pa rin newborn. Ibig sabihin, meron pong abnormality sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Because sabi niya dito, alam ng marami, ikaw ay buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Because there is no growth. There is no transformation. There is no revival coming in your heart. That's why kailangan po natin ang muling presensya, pagbaba ng Holy Spirit. Nang sa gayon, ang mga buhay nating spiritual life, ito ay, ang mga patay palang spiritual life natin, ito ay mabuhay. Because we need to be alive. Ano po? Kaya sabi niya dito, gumising ka, wake up. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay manatiling gising, manatiling buhay, at merong transformation na nangyayari. Kaya sabi niya po dito, talikdan mo, talikuran ng iyong kasamaan. Kung hindi, gigising ako, pupunta ako dyan na gaya ng isang magnanakaw. That's why, sa umaga pong ito, ay gusto kong tignan natin, paano ba natin ma-experience yung panibagong apoy? How can we experience spiritual revival? Number 1. Ano po yung number 1? We need to humble ourselves. Sino po nga amin dito na marami tayong pagkukulang sa harapan ng Diyos? Pag sinabi natin, okay ako, galing ako dami kong ministering hawak, ang dami kong taong hinahawakan. Kapatid, hindi yun ang basihan ng pagiging isang ganap o isang tunay na maayos ang relasyon sa Diyos. Kapag maraming ginagawa ang Diyos sa buhay mo, that is
the more that we need to humble ourselves, the more that we need to recognize that apart from God, we are nothing. Kapag wala ang Diyos sa'yo, wala ka, zero ka. Because it is God, it is the power of God that transform us. Kaya po nung nakaraan, ang topic natin is growing into a deeper intimacy with God. Because apart from the source of power, we are nothing. That's why yung una po, paano tayo magkakaroon ng spiritual revival, we need to humble ourselves. Ang sabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Basahin po natin, if my people who are called by my name will humble themselves. Are you part of God's people, church? Tinanggap mo na ba si Jesus sa puso mo? Then you are part of God's people. And the revival is for us. Ang sabi niya, if my people who are called by my name will humble themselves. Kailangan po umamin tayo sa harapan ng Diyos na kailangan natin ng revival. We need to humble ourselves. We need to lay down everything that we have. We need to lay down our education. Anong meron ka? Anong natapos mo? Doctorate, masteral, etc. Whatever degree that you have, you need to lay it down at the feet of Jesus. Because apart from Him, we are nothing. Number 2, you need to give time to prayer and fasting. Gusto natin ng revival, magbigay tayo ng panahon sa pananalangin. Prayer is actually a work that we need to do. Hindi ito basta-basta na lang na hinihingi natin. Pastor, pag-pray niyo po ako, kailangan ko ng ganito. Pastor, sa leader, pag-pray mo ako. Ikaw, nagpipray ka ba? You're asking prayers from your leaders. Samantalang ikaw mismo ay tamad kang manalangin. So we want revival, then revival is equal to time. We need to give time. Kailangan po natin dagdagan ang pananalangin natin, mga kapatid. Kailangan natin dagdagan ang pagpapasting natin. Because the Lord is coming soon. The more that we need to be attached to the Lord, sa anumang pinapagawa niya sa atin, sa anumang mga obligasyon na meron tayo sa ating pamilya, we need the power of the Holy Spirit. Ang sabi ng Biblia, you have not because you ask not. Hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagbibigay ng panahon sa fasting, kaya parang mga patay tayo ng mga buhay because we lack the anointing of the Holy Spirit. Sabi 2 Chronicles 7:14, pray and seek my face. If my people who are called by my name will humble themselves, and then number 2, pray and seek my face. So ano po yung kondisyon para sa revival? We need to give time to prayer and fasting. Number 3, we need to repent of our sins and turn from our wicked ways. Marami po sa atin, sabi ko nga kanina, parang normal na yung gumagawa ng kasalanan. Wala na yung takot sa Diyos. Wala na yung conviction kasi pinabayaan natin na mamuhay tayo sa pagkakasala. When the Holy Spirit convicts us, we do not repent. Hindi tayo nagsisisi at tumatalikod sa ating mga kasalanan. No wonder yung kasalanan na yan na paulit-ulit nating ginagawa ang siyang nagiging hadlang para daluyan ka ng matinding presensya ng Panginoon. Brothers and sisters, whatever sins we are committing right now, kayo po ang nakakaalam dyan. We are not here to to judge you or to convict you. Hindi po namin trabaho ang mag-convict. It is the work of the Holy Spirit.
When the Word of God is being preached, nararamdaman mo, may nangungusap dito sa puso mo. Pinapaalala ng banal na Espiritu yung mga pananalita mo, yung kilos mo, yung mga ginagawa mong mga mali. And then the Holy Spirit will convict you, anak, mali yan. Hindi ko gusto ang ginagawa mo. And then, pag tinataboy po natin yung conviction na yun, hindi, Lord, masarap kasi eh. Masarap kasi ang gumawa ng kasalanan. And then later on, mas nagiging malala na ang kalalagayan mo until you find yourself, nagyayelo ka na sa iyong spiritual life because the Holy Spirit is no longer glorified sa iyong buhay. Pagka po ang isang Kristiyano ay nanlalamig, may tendency mamatay ng tuluyan ang kanyang spiritual life. That's why we need the fire from the Holy Spirit. And the only thing that we can do is to repent of our sins and turn from our wicked ways. 2 Chronicles 7 verse 14, sabi niya, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, ano pa? And seek my face, then, number 3, and turn from their wicked ways. So, kailangan po natin ng revival, church, ang panawagan ng Diyos ngayon, magsisi po tayo kung ano man mga kasalanan na meron tayo, talikuran ang mga kasalanan yan. Number 4, dito po ako magtatapos. Sabi niya, we need to ask revival from the Holy Spirit. Sa Acts chapter 1 verse 8, sabi niya, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ano ang kailangan natin in order that we can do the works of God? Magiging normal na sa iyo ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Magiging normal na sa iyo yung pinapanalangin mo ang mga may sakit. And God is going to use you wherever you go. We need the power of the Holy Spirit. Sabi niya, when the Holy Spirit comes on you, you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Ano po yung pangako ng Lord sa 2 Chronicles 7:14? Then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Pwede po bang i-memorize natin itong 2 Chronicles 7:14? Sabi niya, if my people who are called by my name will humble themselves, and then next, pray and seek my face, and then next, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Mga kapatid, ang gusto po ng banal na Espiritu ay magkaroon tayo ng personal na revival. Gusto ng banal na Espiritu that during this time of uncertainties, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, we need to have that fire coming from the Holy Spirit so that we can stand the test of time, we can stand any kind of challenges that we're going to face. Kailangan po natin ang revival sa ating mga buhay. Ang sabi pa sa Isaiah 57 verse 15, for thus says, the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is holy, I will dwell in the holy place with him who has a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Mga kapatid, sa umagang ito, sa ating pong pagtatapos, isang challenge po ang gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Gusto mo ba ng revival?
Gusto mo ba ng panibagong apoy? Gusto mo ba ng marubdob na pagkagutom sa presensya ng Diyos? If you want that, pwede bang yumuko po tayo and we're going to pray. We're going to ask the Holy Spirit to fill us once more with His presence. Come on, let us close our eyes and bow our heads. I want you to talk to God right now, wherever you are, saan ka man naroon sa bulwagang ito. Umpisan po ninyong makipag-usap sa Panginoon. Meron ka ba doon sa mga signs na sinabi ko kanina? Meron ka bang signs na kailangan mo na ng revival? Kung meron, kapatid, this is your chance. This is the work of the Holy Spirit. Kausapin mo ang banal na Espiritu ngayon. And if you are here for the very first time, kung ikaw ay nandito, in-invite ka, nakarating ka sa lugar na ito, hindi aksidente ang pagkakatawag ng Panginoon sa iyo. Right now, kapatid, inaanyayahan kita na isuko mo ang iyong buhay sa Diyos. Tanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. The Holy Spirit is here right now. Huwag mong iisipin na makasalanan ka. Lahat tayo ay makasalanan. Subalit ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Kasama ka doon. Kasama ang biyaya ng pagpapatawad sa iyo, kapatid, kung ikaw ay nandito sa kauna-unahang pagkakataon. Lumapit ka lang, tanggapin mo siya habang lahat ay nakayuko. Habang ang lahat ay nakikipag-ugnayan sa Diyos, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso bilang Diyos at tagapagligtas sa pamagitan ng pagsunod sa panalangin ito ng pagtanggap. Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako'y lumalapit sa inyo at inaamin na ako ay isang makasalanan. Humihingi po ako ng patawad sa lahat ng mga kasalanan ko. Inaamin ko po na ako'y marumi. Kailangan ko ng iyong paglilinis. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking karumihan, sa lahat ng aking kasalanan, at tinatanggap kita sa aking puso bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Sa oras na ito, kayo pong maghari sa akin. Magbuhat sa oras na ito, pinagkakalob ko po sa inyo ang aking buong buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bungawan ng langit. Yung. Naniniwala po ba tayo na may blessing sa pagbibigay? Okay, let's pray. Alright. So, mag-share lang po ako ng journey ko. No? Ako nga po pala si Herald V, kasi meron tayong Kuya Herald Leasing. Under po ako ni Kuya Atoy ng Gen 122. Church kid po ako since yung parents ko po, both parents ko ay parehong Christian. But I really came to know the Lord way back January 27, 2008. Pero hindi ko po agad naintindihan yung tithes and LO noon. Naniniwala po ako na may dalawang klase ng giver. First, natural born giver or yung gift po nila yung giving. Hindi po ako ganon. Second, yung giver na natuto and pinractice yung pagbibigay, and masasabi ko po na ganon ako nag-start. 2016 nung nagkaroon po ako ng unang work, naalala ko po nung nagkaroon tayo ng first fruit. Mahirap siya nung una kasi bibigay mo lahat ng sahod mo, no? Pero masarap pag nabigay mo na siya. Amen? Doon po ako umpisa na caught up talaga ng tithes and LO. And true enough, doon po sa batch namin nung unang work ko, naging best ILP employee po ako. Hanggang saan makakuha po ako ng account that time. Fast forward, sinanay ko po yung sarili ko na maging consistent and faithful. 2018, lumipat po ako ng work. Kaso bago matapos yung 2018, nag-pull out po yung account namin. So in short, wala po akong work ng 3 months. Pero yung isang buwan doon, bayad naman. Hindi po ako nang hinayang kasi may bagong account na dumating noong January 2019. And doon na po mas kumilos talaga si Lord sa buhay ko.
through tithes and giving, kasama din po ng pagsisikap sa work. Isa po ako sa mga naging top agents. Dumaan din po ako ng pagsubok that year kasi naoperahan ako ng hernia or yung pong lus-los sa Tagalog. Naging successful po ang operation and wala po kami binayad. 2020 nung una po ako ma-promote as quality coach, pinag-pray ko din po yon. Blessing po ni Lord kasi halos kapabalik ko lang po from surgery that time. It was also the first time na nagkaroon po ako ng sarili ko sasakyan. 1 year din po ako sa position ko noon. Then 2021, yun po yung isa sa pinaka-highlight and lowlight ng buhay ko. Pinagpe-pray ko po yung bagong promotion ko noon as a trainer. And sinabay ko din siya dun sa first fruit natin that time. Nag-start po ako February 2021. However, end of June 2021, nagkaroon po ako ng sakit, which is uso pa po yung COVID noon. July 2021, na-confirm po na COVID pneumonia ay yung sakit ko that time. Sobrang laking pagsubok po noon, di lang sa akin, kundi sa buong pamilya ko. Pero si Lord, faithful talaga. I was able to overcome it and nabayad po lahat ng hospital bills na almost 1M. Sobrang dami pong dumating na tulong na yung iba po, hindi po talaga namin ina-expect. Hanggang ngayon, super thankful po ako sa lahat ng mga ginamit ni Lord na para tumulong sa amin. Same year din po, yung pinagpe-pray ko po na promotion doon as a trainer is nakuha ko po siya. Halos kagagaling ko lang din po sa hospital noon. And last year, 2022, nag-pray po ako na makapunta sa Japan kasi halos buong family ko po nakakapunta sa Japan. And sinabay ko din po yun sa first fruit offering natin. Then April this year, nakapunta nga po ako sa Japan kasama ng ate ko, pati yung auntie ko po, sina Auntie Josie. We stayed there for 3 months. And nakapag-work din po ako doon sa biyaya ni Lord. And nakapag-ipon. Then finally, last August po, nakapagpakasal po ako. One of the blessings din po for this year. And 3 weeks ago lang po, nalabas po namin ng asawa ko yung brand new car namin, which is yun po yung latest blessing ni Lord for this year. And I believe na may darating pa pong mga blessings. Amen. Truly, God is amazing and faithful. Huwag po tayong manghinayang sa mga binibigay natin. Isa po yun sa pinakatinandaan ko. Malit man yan o malaki, huwag po natin panghinayangan yung binibigay natin. Kasi inisip natin, sayang yun, pwede kong pamayad yung wifi or kuryente or baka magkukulangan ako ng pambayad. Pero huwag po natin panghinayangan yun. Amen. Panghinayangan nyo na lang pag nabigay nyo na, pero yung yung hindi nyo siya bibigay kasi nanghihinayang kayo. Si Lord po, gising siya, nakabukas yung mata niya, nakabukas po yung tenga niya, and pakikinggan niya po yung mga prayers natin. Amen? Amen. So kung naniniwala po kayo na may darating na pagpapala sa inyo, let's stand up and let's pray. Taas po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah, Jesus. Lord, we bless your name and we praise you, Jesus. God, maraming salamat po sa araw na to, sa buong linggo na to, God, na pinagkaloob niyo po sa amin. Tunay nga, Lord, na napakabuti ninyo. Hindi kayo nagbabago, Lord God. At napakatapat po ninyo sa mga buhay. Maraming salamat din po, Panginoon, sa word ninyo about revival, God. Lord, kung nanghihinayang kami, God, sa mga binibigay namin or kung nanghihina po ang loob namin sa mga binibigay namin, God, revive us, Lord. Teach us, God, na mas maging consistent po, mas maging faithful po kami sa pagbibigay sa inyo, Lord. It is also part of our intimacy, God, sa inyo, na itinuro nyo din po last week, God. Lord, alam po namin na sa pagbibigay po namin, mas higit pa po yung natatanggap namin, God. Lord, hindi kami nawawalan kapag nagbibigay kami sa inyo, Lord. Bagos, God, mas binibless nyo pa po kami, God. And yung mga unimaginable blessings, Lord, inyong pinagkakaloob sa amin. We thank you, God. We thank you, God, for every blessing, God, na binibigay niyo po sa amin. Lord, yung paggising pa lang namin sa umaga, yung pagpunta namin sa work, sa mga business namin, God, yung pag-iingat ninyo sa amin, Lord, that's more than enough blessing from you, God. Bonus na lang, Panginoon, yung mga promotion, yung mga financial blessings, God. But we know, Lord, na hindi pa kita po sa mga buhay, God. Father, we just humble ourselves. We surrender our hearts to you, Lord. And sa mga pagkakaloob po namin, Lord, naniniwala kami na mas magagamit po ito sa ikakalawak ng inyong iglesia, God. Lord, bless every heart, Lord. Bless every child, God, na nandito sa oras na to, Panginoon, na mas maranasan pa po namin ang inyong breakthrough, God, sa year na to at sa darating na year na 2024, God.
Lord, we trust in you and we bless you in Jesus' name. Amen. Amen.